Welcome to Donmar TV News Channel. Meron pong napatay na naman na isang opisyal ng National Bureau of Investigation. Nako, gagamitin na naman ito ng si BP Lenny. Sabi ni BP Lenny, ano ba yan? Sunod-sunod ang patayan. May pinatay na jet, may pinatay na pulis, may pinatay na mayor. O ito, gagamit na naman ito. Yan, may pinatay pang NBI, sa loob pa ng NBI. Sisisihin na naman ang gobyerno nito. Tapos sinisisi nila na dahil daw sa mga lingwahe ni Presidente, yung mga papatayin ko kayo, sinisisi nila na yun daw ang nag-trigger ng mga karahasan. Ako, layo. Ngayon doon si BP Lenny, yung ngayon sinasabi natin kanina. Yun daw pagkapatay kay Mayor Perez ng Los Baños. Dapat daw maging cause for alarm about threats to public security. Kahit na walang napatay, BP Lenny, kailangan talaga palagi kang concerned about the security of the community. Hindi ka na mag-aantay na may papatayin para ka lang magkaroon ng concern. Ano ka ba? Ikaw naman? Ano ba yan? Talagang bilang isang opisyal, we should always be concerned with the security of our community, whether there is crime being committed or not. Kung mga papangalagaan, concern na kagad tayo to do something about it. At yung sinasabi mo na, the killing of Perez demands immediate probe, ikaw naman. You don't even have to say that, BP Lenny. Kasi immediately talaga, pag may pinatay, mayroong talagang immediate investigation. You don't even have to ask the government to do that. That is precisely the job ng mga pulis mag-imbestiga. Kara-karaka. Sabi niya, mas nakakatakot dyan, hindi siya first time, nasa loob ng ospital, binaril. Talagang ganyan, di ba sinabi na nga natin? Pag ikaw'y papatayin ng isang killer, kahit na anong gawin mo, wala ka rin magagawa. Tingin mo si Kennedy, ano ba? Kennedy, presidente, with all the phalanx of security, wala rin nagawa. Sino pa ba? Marami. Mga heads of state. Pag talagang papatayin ka, pag oras mo na. Kaya nga yan ang gaganda ka, Presidente, hindi na natakot. Kasi sabi niya, pag oras ko na, kahit natutulog lang ako ito, mamatay ako. O, ito namang human rights. Meron na namang Human Rights Watch, grupo din to ng mga kritiko. Binabati ko si Presidente Duterte, hipokrito daw, at duwag daw, dahil tinatanggi yung narco-list na nandun ang pangalan ni Mayor Perez. For Duterte now to claim that he had no hand in this list is the height of hypocrisy. Bakit naman? Nasaan naman yung logic mo doon? Ginamit daw ni Presidente Duterte to shore up his popularity even during his tenure as Davao Mayor na springboard to presidency. Nako, layo ng lohika nyo. Sabi niya, President Duterte has used his target list as a political tool to intimidate people, including politicians opposing him. During his Davao years, he would read out on TV the names of people accused of involvement in illegal drugs. He cannot now deny involvement in violence perpetrated against those in the list. Makinig ka, Human Rights Watch. Watch your language. Kasi walang logic. Alam niyo bakit? Una, hindi ba, natatandaan nyo, nung yun listahan niya, nung sinabi ni Presidente, binasa niya, sinabi natin na kasama sa tungkulin yan. First, people have the right to know kung sino. Pangalawa, tungkulin ni Presidente paalam kung ano na bang ginagawa niya.
Ano ba ang mga nakuha niyang reports? Pangatlo, sabi natin, noon, dapat matuwa kayo. Because, meron kayong pagkakataon na pasinungalingan yung nasa listahan. Hindi yung bigla na lang kayong babarilin. At least alam nyo na. O, edi, pasinungalingan. Sabihin nyo, hindi yata kami kasama dyan. O, gaya ng, I remember, isang gobernador o dating gobernador, sinama niya. Pero nalinis niya pangalan niya. Si Mayor Halili nga, nagpunta pa sa atin yan, sa opisina natin. Kasi pinakita sa atin yung kanyang mga ginawa against drugs. At sinasabi niyang, gawa-gawa lang ng kalaban niya. Arroyo dati. Papunta sa airport. Pinakulong mo. Samantalang meron order ng Korte Suprema. O, hindi ba? O, ayan, nakaarma ka. Ikaw ngayon nakakulong. Yan ang sinasabi. Ay, nako. Di ba, usually, pag Pasko, merong mga ceasefire na pinatutupad ng pamahalaan. Lahat ng administrasyon. Katunayan, sa administrasyon ni Presidente Duterte, sinubukan natin yan. Pero ang problema, ito namang mga CPP, NPA, ginagamit nila yung ceasefire para palakasin ang kanilang hanay, mag-ambush, manira, ang mga kung ano-anong mga ayaw magbayad sa kanilang ng mga tax nila na hinihingi nila sa mga miners, sa mga dumarang malalaking sasakyan, lahat. Ginagawa nila yung ceasefire na yun. Madalit sabi, they're taking advantage of the ceasefire. At yun yung nakita ni Presidente. Kaya sabi ni Presidente, mula ngayon, ayaw ko sa panahon ng aking termino, wala nang ceasefire. There will be no ceasefire ever again under my term. For all intents and purposes, yung ceasefire is dead. Wala na yun. Dead, as in patay. Sabi ni Presidente, yung demand ng mga rebelde na magtayo ng coalition government, hindi katanggap-tanggap. Sabi niya, alam niyo ba na impeachable offense yun? Pwede pa akong barili ng militar at ng mga pulis kung ako'y pumayag ng power sharing sa mga komunista. No president will allow it. He will get impeached. You're not supposed to share that power, sabi ni Presidente. Those powers given to me under the law are only to be exercised unless they are capable of being delegated. I cannot compromise anything in this government. It's either I will be impeached or the military and police will shoot me. Ayun. Habang ang anti-subversion law ay na-repeal na, pero habang hindi naman crime maging komunista ka ngayon. Pero pag ikaw ay pagkamit ng murder, arson, lahat, ibang usapan na yun. At yun mga seryosong krimen sa ilalim ng revised penal. Ayan ang problema. Pagkalaban mo media, lahat na makakasira sa'yo, siguradong ganun ang kanilang pamamaraan. That reminds me, pareho yan yung sinasabi ni Christian Sguerra, itong batang ito. Sa isang parang webinar or something, may gathering, mayroon siyang binanggit doon pero ang pinagtatanggol niya, yung mga periodista raw, pwedeng magkomentaryo. Sus, Mariosep ka naman. Pag ikaw ay nagre-report, you are a news writer, whether sulat, o kaya naman sa TV, nagre-report ka, hindi ka dapat na nagbibigay ng komentaryo. Di magkulumnista ka na lang, para pwede ka magkomentaryo, o kaya mag-host ka ng kagaya nito, commentary program. Pero kung ikaw ay sumusulat ng news, huwag mong samahan ng komentaryo pabor dun sa gusto mong paboran. Ayan ang sinasabi ni Christian. Sabi daw,
Sabi ni Christian ito sa ABS-CBN to ito yung isa sa mga dahilan kung bakit ang ABS-CBN mga miyembro ng Kongreso, feeling nila hindi patas sa pag-deliver ng news. Sabi niya, journalists should help make sense of the chaos and not just be mere transcribers. It's very chaotic, especially when you cover President Duterte. Chaotic daw, pag kinocover mo si Presidente. So what's the value added from the reporter? Ano madadagdag ng value sa isang reporter? Kailangan daw mag-provide ka ng context at to paliwanag sa publiko daw yung inconsistency, yung fact-checking. Excuse me, Christian. Trabaho yun ng mga komentarista, hindi ng mga news reporter. Kayo, dapat straight reporting lang kayo. Kung nagbabasa ka ng news, basahin mo lang yung news. Huwag ka maglagay ng dagdag. Yan ang mga ginagawa nung, sino ba itong mga nagbabasa ng mga news niya noon? Si Anthony. Sino pa yung isa kanyang sidekick. Yun dapat talaga. Yung kung ano yung traditional na napag-aralan nyo sa journalism, gawin nyo yun. If you want to make comments, tayo kayo ng commentary program. You can comment at will. Anong gusto nyo? Subject only to libel laws. Yan.